Magandang gabi po sa bawat isa. At ganoon din po sa mga kasama natin po sa online. Magandang gabi po sa bawat isa. At salamat po sa Panginoon for this privilege once again to use me to preach His words. And I believe na ang bawat isa po ay excited na to hear God's words. Amen po. So, invite ko po ang bawat isa to please stand up as we read the words of God. Let us grab our King James Bible and open it on the book of Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 verses 19 to 22. Ephesians chapter 2 verses 19 to 22. Are you there? Amen? Amen. So basahin na lang po natin ito ng sabay-sabay starting from verse 19. Sige po, tayin po natin yung iba. Ephesians chapter 2, 19 to 22. Okay po, so in verse 19, let us read, "Now, therefore, ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit." Mapapansin po natin sa verse 19, allow me to read once again. Sabi po sa verse 19, "Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God." So, kung maunawaan po natin ang verse na ito, ay sabi po dyan, we of the household of God. Salamat sa Panginoon na we are now members of the family of God. Amen po? Ang bawat isa po ba ay members of the family of God? Sabi ng Biblia, household of God. We are no more strangers, no more foreigners, but we are household of God. We are family of God. Let us also read 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12. Verses 12 hanggang verse 14. 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 14. Sabi po sa verse 14, "For as the body is one, and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we bond one or free, and have been all made to drink into one Spirit. For the body is not one member, but many." So kung maunawaan po natin yung mga passages na binasa on Ephesians chapter 2 verse 19 to 22, ay makita po natin na yung family, the house of God, the chief cornerstone is Christ. Diba po nabanggit po doon na chief cornerstone of that household of God is Christ. And in these passages naman po sa 1 Corinthians chapter 12 verse 12, makita po natin na there are members of one body. At ang body po niyan ay Christ. So mapansin, ang pag-usapan po natin is about the church. But our message for tonight is entitled, "The Household of God." And we thank God na we are family of God. Amen po? So tayo po muna ay mag-pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa gabing ito. Muli sa pagbabasa ninyo pong mga salita, sa pribilehiyo na pinagkaloob niyo po sa bawat isa upang makapakinig at makapag-aral ninyo pong salita. And we are praying and begging on you, O Lord, lend me wisdom, Panginoon. Holy Spirit, bigyan niyo po kami ng understanding. Sa gabing ito, turuan niyo lamang po kami, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, na ang
mensahe niyo po, Panginoon, ay ma-apply po namin sa aming pong buhay Kristiyano, Panginoon. Hindi lang po namin ito mapakinggan, higit po sa lahat ay ma-apply po namin ito, Panginoon. And tonight, O Lord, I'm begging on you, just use me tonight as a channel of your words. At alam ko po, Panginoon, that I am not worthy, I'm just a sinner, saved by grace, Panginoon. Make me an instrument of your words, Panginoon, sa gabing ito. Tanging pangalan niyo po ang maitaas, tanging boses niyo po, Panginoon, na mapakinggan ng bawat isa. At anuman po ang ma-accomplish namin tonight, Panginoon, we will surely bring back all the glory and honor to thy name, O Lord. At muli, Panginoon, alisin niyo po ang maaring maging sagabal, Panginoon, hadlang sa pakikinig po namin ng inyo pong mga salita. At muli, Panginoon, patawad po sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala. Ito lang po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Thank you so much po. Pwede pong makaupo ang bawat isa. Tonight, we will talk about the household of God, the family of God. So makita po natin, this month of September, our emphasis is the church. At salamat sa Panginoon na these past few weeks, we understand ano ba talaga ang church. We understand that the church is the called out assembly carrying a mission. Na naunawaan po natin na ang church is not the building. The church are the people who are believers of Christ, baptized and believers and baptized. Yun po yung church. Salamat at naunawaan po natin ang ibig sabihin po ng church. By definition, yes po, naunawaan po natin talaga kung ano po yung ibig sabihin ng church. Pero let us ask ourselves kung totoo ba talaga nating naunawaan, ano ba talaga yung church? Or ano yung purpose ng church sa ating pong buhay? Or can we really see yung nais ng Panginoon sa church? Or nagagampanan ba natin as the church yung nais ng Panginoon? And salamat sa Panginoon, salamat bagamat we are not a perfect church, but we are here at the right church. Amen po? We believe na this church is not a perfect church, but this is the right church. At naniniwala po tayo na the only body of Christ is the Baptist Church. O, sabi nga po ng there is one God. Meron lang tayo isang Diyos. Meron din siyang iisang body, and that is the Baptist Church. And thanks God na we have the church who stand firm in the Bible doctrine. Nagpapasalamat po ba tayo na nasa church tayo na ang itinuturo ay wala nang iba kundi po ang Biblia. Not just the Bible but the King James Bible. At salamat din po, we have the church na patuloy na nangangaral ng salita ng Diyos. Patuloy na a church that loves every individual, a church that loves every family and especially loves every lost soul. And salamat din sa Panginoon that we have church na still doing the Great Commission. Kasi hindi natin matatawag na that is the church of God kung ang church ay po ay hindi dinadala ang Great Commission. Amen po? Because the purpose of the church is to carry out the Great Commission. At salamat sa Panginoon that we have a church not to entertain people. Amen? Alam niyo po, ang dami na pong churches, so-called churches, na hindi na ang main focus or main thing is to carry the Great Commission, but to entertain people. Kaya nga po, if you come to this church, don't expect that you will be entertained. Hindi po to entertainment. Diba? At salamat sa Panginoon that we have church na nangangaral ng mga bagay that not pleasing to us. Yung mga bagay na kahit hindi po nakaka-please sa atin, mapapakinggan natin behind this pulpit. Amen po? Hindi po, wala po tayo sa church kung saan ang ipapangaral ay things that pleases man. Yung kung ano lang gusto nating marinig. Kaya nga po, in this church, mapapakinggan na i-rebuke tayo sa words of God. So, salamat po sa Panginoon that we have church na not to entertain us, not to please us, but to help us and to grow us spiritually. Amen po? At makita po natin, most of the time, we are looking for a church kung saan tinitingnan natin, ano kaya ang kayang ibigay sa akin ng church na to? Yung makita po na maraming tao po, no, pag in-invite mo sa church, anong meron dyan?
Meron ba diyang pagkain? Meron ba diyang pera? Ganun po, marami pag in-invite mo sa church, ano bang meron sa church? Ano bang meron dyan? Bakit mo ako sinasama? May kantahan ba dyan? May concert ba dyan? May bibigay ba kayong pera? May bibigay ba kayong pagkain? So makita po natin, many are looking for a church kung saan naghahanap sila kung anong ibibigay sa kanila ng church. And sometimes, we believers or we Christian, ganun din po tayo. Aatin ako ng church, ano kaya yung magiging benefit sa akin ng church? Ano kaya yung maitutulong sa akin ng church? We are looking kung ano yung maibibigay sa atin ng church. But we are not asking, ano naman kaya ang maibibigay ko sa church? Di ba po? Kapag ang lagi nating iniisip, aatin ako ng church, ano kaya makukuha ko dyan? Ano kaya ang maitutulong sa akin ng church? Kapag yan ang lagi natin pong iniisip, we are like a child. Hindi pa talaga tayo nagmamatured. Kasi ang gusto lang natin is to take things from the church. Lagi lang natin na, ano kaya yung mga blessing na pwede ko makuha from the church? And yes, we all want blessing. And the center of God's blessing is the church. Kung gusto talaga natin ng pagpapala, mahalaga na mayroon po tayong simbahan. Pero ang kalooban talaga ng Panginoon, hindi lang po tayo yung take ng blessing. Ang growing Christian, ang matured Christian, ay nag-iisip din, paano naman kaya siya makakapag-contribute or magiging blessing sa church. Hindi yung lagi na lang tayo ano kayang magiging blessing ko pag dumating ako, magiging blessing na makukuha ko from the church. We are not asking, ano naman kayang magiging blessing na maibibigay ko sa church. Kasi alam naman po natin, God, ang nais ng Panginoon is for every believers ay maging blessing din po. Kaya nga po, as a Christian, kailangan natin maging matured. Matured in the sense na hindi lang tayo ano kayang pwedeng ibigay sa akin ng church? Pero we need to ask, ano naman kaya ang maiko-contribute ko o maibibigay ko or magiging blessing ba ako sa church? Kaya nga as members of the church, family of God, there are things na ine-expect ng Panginoon sa atin. Tingnan po natin Ephesians chapter 2. Let us read Ephesians chapter 2 verse 19. Ano kaya yung ine-expect sa atin ng Panginoon as the members of the family of God, members of this church? Ephesians chapter 2 verse 19. Sabi niya, now therefore, ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Let us also read Ephesians chapter 4, verse 2. Ano pong sabi sa verse 2? With all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love. Underline the word, forbearing one another in love. Let us also read Ephesians chapter 4 verse 16. Sabi po sa verse 16, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Kaya ano po ba ine-expect sa atin ng Panginoon? Ano ba ang nais ng Panginoon for every members of the church? Number 1, be a loving members. Ang nais ng Panginoon ay maging loving members tayo. Like in a family na binubuo ng pag-ibig. Kasi mapapansin po natin, diyan sabi sa ating pong binasa, we are the household of God. We are the family of God. At napakahalaga sa isang pamilya ang tinatawag na pag-ibig. Amen po? Hindi po ibig sabihin sa isang pamilya walang problema. Pero nandun yung pag-ibig. Hindi po ibig sabihin na sa isang pamilya ay wala ng pag-aaway-away. Pero nandun ang laging nangunguna ang pag-ibig. Makita rin po natin sa verse, sa ating pong binasa sa Ephesians chapter 4, verse 2. Anong sabi ng Panginoon? Forbearing one another in love. Na kailangan makita talaga yung pag-ibig po sa bawat isa.
O, sabi po sa ating binasa, kailangan meron tayong, we are fellow citizens. Kaya nga po mahalaga na sa pamilya ay nag-uusap. Kaya nga mahalaga in every members of this church, nag-uusap. Kaya nga meron tayong fellowship. Ang tanong, nakausap nyo na ba ang bawat isa? Nakikipag-fellowship ka ba sa bawat isa? Meron ka bang iniiwasan? Meron ka bang ayaw kausapin? Ang sabi ng Panginoon, we are fellow citizen. Meron dapat tayong communications as the members of the family. It's our responsibility to communicate with each other. Nandun dapat yung pagmamahalan, communication, and understanding. Yung naunawaan po ba natin yung bawat isa? Tingnan po natin, ano yung reason kung bakit minsan wala yung fellowship? Ayaw mo makipag-fellowship. Dinidisconnect mo yung sarili mo in the church. Tingnan po natin ang Ephesians chapter 4 verse 18. Sa passages lang din po niyan. Verse 18. Bakit we lack fellowship? Why many Christian nagdi-disconnect? Bakit hindi nauunawaan ng bawat isa yung Christian fellowship? Ephesians chapter 4 verse 18. Sabi po diyan, having the understanding darkened. Nawala na yung pangunawa ng dilim na. Dati nauunawaan ano pa, ano yung purpose ng brethren, anong purpose ng church, anong purpose ng man of God, anong purpose ng leaders, ng teachers. Nauunawaan mo pa siya before. Before naunawaan mo pa yung fellowship. Pero ano nangyari po? Having the understanding darkened. Nawala yung pangunawa mo. At ano nangyari? Being alienated from the life of God. Nanibago ka sa gawain ng church. Para ka na ulit strangers, alien. You treat yourself as not part of the members of God, family of God. Naging alien ka na. Bakit? Anong sabi po? Anong nangyari? God through the ignorance that it is in them. Ano daw po reason? Because of the blindness of their heart. When you start questioning ang role ng church or hindi mo na nauunawaan yung role mo as the members of the church, nawalan ka na ng understanding, hindi mo na naunawaan ng bawat kapatiran, hindi mo na naunawaan ano yung role mo as the members of the church, your understanding are darkened. Nawala na. Anong reason po? Because of the blindness of heart. Nabulag na yung ating pong puso. At sabi nga po ng Jeremiah chapter 17 verse 19, the heart is deceitful above all things. Ibig sabihin po, nagsisimula yung misunderstanding. Oh, maraming nagkakaroon ng misunderstanding. Nagkakaroon ng disconnection. Nagkakaroon ng miscommunication sa po nagsimula sa puso. Bakit nag-disconnect ka sa church? Bakit nawala ka na sa mga pananambahan? Bakit nakalimutan mo na ang role mo as a members of the church? Nagsimula po sa puso. Akala mo hindi ka na naiintindihan ng church. Hindi ka na naiintindihan. Pero ang pinaka-reason lang po ay nabulag na ang iyong puso. Nagkaroon ka ng pride sa iyong puso kapag hindi ka na nagkaroon ng understanding. Kaya nga maganda po kapag meron tayong hindi nauunawaan, we need to check our hearts. Tama pa ba talaga yung puso ko? If you don't understand the words of God, if you don't understand the church, we need to check our hearts. Diba? Kaya nga, kailangan our hearts are always in tune with God. Oo. I-check muna natin kung ang puso pa rin natin ay in tune with God. Kasi the heart is deceitful above all things. Kapag inuna natin yung ating pong puso, ang ating pong pride, sisirain niya po tayo. Pride goeth before destruction. Bubulhagin niya tayo, di na natin, akala natin yung kapatiran, ibang ginagawa, laging mali ang kapatiran, pero we forgot to check our heart. Parang puso pala natin yung mali. Blinded pala tayo yung ating pong puso. Kaya nga po, ang nais ng Panginoon ay maging loving members tayo. How we can be a loving member? Stick on the fellowship.
nandun pa rin tayo, fellowship pa rin tayo. Communicate with each other. Kung merong hindi pagkakaunawaan, anong sabi ng Panginoon? Magkaroon ng understanding. Understanding. Kasi saan daw po nagsimula yung misunderstanding? Blindness of the heart. Baka hindi na in tune yung ating puso with God. Basahin din po natin ang 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12. Verse 25. Ano po ang sabi ng Biblia sa verse 25? That there should be no schism in the body. Schism po, sabi diyan po, that there should be no division in the body. Walang pagkakawatak-watak in the body of Christ. But the members should have the same care one for another. Ano po ang sabi ng Panginoon? That the members should have the same care one for another. Ano po ang nais ng Panginoon? Meron tayong care for one another. We care for the man of God. We care for the pastor's family. We care for every members. Nandun po yung care natin for each other. At hindi po yung schism, yung watak-watak, pagkakahiwa-hiwalay. Ang nais ng Panginoon is care for one another. Kaya nga po, as members of this church, dapat nandun yung care natin for the church. Di ba po? Kasi if hindi natin iingatan ang church, which is we are members of this church, hindi rin natin inangatan ang ating pong sarili. Kailangan ingatan natin ang church just like how we care for ourselves. Kaya nga po sabi namin, the same care one for another. Same na pagpapahalaga mo sa bawat isa. Walang pinipili, walang kinikilingan. Serbisong totoo lamang. Di ba? Ganyan ang family. The same care one and for another. We care for the church. Anong nais po natin? For the edifying of the church. Kumbaga, we lift one another. Di ba? Kung ang isa ay bumabagsak, we need to lift for him or for her. Kasi sabi ng Panginoon same care for one another. Sabi ng Galatians chapter 6, bear one another's burden. Pray for one another. Love for one another. Dapat same care tayo sa bawat isa. Hindi natin nanaisin na merong isang mapahamak, bumagsak. Anong kailangan? We need to exhort, we need to edify the members of the church. Kasi yun po ang kalooban ng Panginoon. Yes, we understand na ang church is not the building, the people, yung bawat mananampalataya na nabautismuhan. Naunawaan po natin. Pero naunawaan po ba natin na it's our responsibility as a church to lift one another, to care for one another. Kaya nga po, ang nais ng Panginoon ay we pray for one another. Maaring marami tayo, ang bawat kapatiran ay merong burdens, may problems, may challenges. Let us pray for one another. Kaya nga we come to church, pupunta tayo every prayer meeting. Maybe wala ka ng prayer request, pero yung brethrens mo, maraming prayer request sila. Let us pray for one another. Kaya nga walang reason bakit hindi tayo aatin ng prayer meeting. Maybe you think you don't need prayers. But your family, yung church, kailangan ng prayer na nanggagaling sa iyo. Same care for one another. Let us also read Galatians chapter 6 verse 10. Galatians chapter 6 verse 10. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Kita po natin, let us always look for an opportunity. Hanap tayo ng oportunidad kung saan, paano tayo makakatulong sa iba. Always look for an opportunity kung saan ka magiging blessing sa church, kung paano ka magiging blessing sa brethrens.
at hindi ka magiging burden sa church. Look for an opportunity. Sabi ng Biblia, look as therefore for opportunity. Let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Di ba po? Especially, sabi ng Panginoon, if you want to do good, unahin mo yung mga tao na nasa household of faith. Yung mananampalataya mo. Yung nasa gawain ng Panginoon. Yung nasa members of the family of God. Household of God. Nakita po natin, especially unto them who are of the household of God. Minsan we took care of others, strangers. Pero nakalimutan natin yung nasa loob na. Di ba po? Ako bilang ano lang po, lagi ko sinasabi kasi since po ako isang teacher, lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko as they are future educator, nasabi ko sa kanila, if you cannot build relationship within them within sa kanila pong klase, kung di nila kayang ayusin yung problema nila inside, or they are just building enemies inside, at di nila kayang magkaroon ng friends inside, they cannot do relationship outside. Sabihin, hindi nila kayang bumuo ng relationship outside. Kasi sa loob pa lang, hindi nila maayos yung problema. So, ang nais ng Panginoon, let's start in the family. Yan. If we cannot build relationship inside, a good relationship inside, how we can build a good relationship outside? Diba po? Kailangan maganda yung patotoo natin inside para maging maganda rin ang patotoo natin outside. Kung hindi maganda yung hindi maganda yung pag-ibig mo with the members, paano mo iibigin yung strangers? That is very questionable. Kung hindi mo kayang mahalin yung pamilya mo, how you can love others? Kaya nga nais ng Panginoon, ibigin natin yung members of God, especially doon sa mga household of faith, mga kamananampalataya. Kaya nga maganda yung ating pag-ibig sa isa't isa. In that, magiging maganda yung patotoo natin outside. Paano natin sila mai-invite? Sasabihin ng mga in-invite natin, dyan nga sa loob, hindi na kayo magkakasundo-sundo. Dadagdag pa ako. Di ba po? Kaya nga po ang nais ng Panginoon, especially unto them, do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Yes, mahal ng Panginoon yung mga lost soul. Kailangan natin silang bigyan ng pansin. Pero kailangan din natin mahalin muna yung members. Ayan. Nandun pa rin yung pag-ibig natin sa isa't isa. Basahin din natin Ephesians chapter 3, verse 14. Yan. Ephesians chapter 3, verse 14. Verse 14, sabi po dyan, for this, Ephesians chapter 3 verse 14, for this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus, of whom the whole family in heaven and earth is named, that He would grant you according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. So makita po natin,
Ano po ang kailangan po natin? To be able to comprehend, maunawaan with all the saints. Ano po ang kailangan natin? Yung verse 17, that Christ may dwell in our hearts. Magdwell ang Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos sa ating buong puso. Para ano? Sabi sa verse 18, may be able to comprehend with all the saints. Maunawaan natin ang bawat brethren. What is the breadth? Gaano kalawak? Gaano kalaki? Gaano kalalim ang pag-ibig natin? Para lumalim po yung pag-ibig natin sa isa't isa. Saan po magsisimula? Sa pag-ibig natin kay Kristo. If we really love God, kailangan mahalin natin every saints, every brethren. Kung gaano natin iniibig ang Panginoon, di ba po, ganun din natin iibigin yung ating pong mga brethren. Kaya nga po, bilang isa pong members of the household of God, ano pong nais ng Panginoon? Be a loving member. Be a loving member. Not just a member na uupo, makikinig, but a loving member. Nauunawaan mo ang bawat isa. Sige, let us also read 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12, verse 4. To 6. Ang sabi po dyan, now there are diversity of gifts, but the same Spirit. And there are differences of administrations, but the same Lord. And there are diversity of operations, but it is the same God which worketh all in all. So makita po natin yung word na administrations. Isabihin, you need to administer. Meron kang kailangan gawin. Administer. Meron din yung sabi sa verse 6, diversity of operations. Merong mga operations, may kailangan gawin. Kaya not only be a loving member, but also be a laboring members. Laboring members, bakit? Merong administrations eh. Merong operations. Bakit tayo binigyan ng gifts ng Panginoon? Kasi may kailangang gawin. Kaya nga ang nais ng Panginoon ay maging laboring members po ang bawat isa. Merong ginagawa. Pag sinabi pong labor, ang meaning po niyan, to move with a great effort. Yan, to move, ibig sabihin, gagalaw ka. Merong kang hard work na gagawin with a great effort. Ano ba ibig sabihin sa meaning daw po ng labor? Expenditure of physical effort. Sabihin, gagamit ka ng physical effort mo. Magpapawis ka, magpapagal ka. Expenditure of mental effort. Expenditure of physical and mental effort when difficult times. Yan po yung labor. Hindi lang yung nagtrabaho ka o gumalaw ka. Sabi dyan, with great effort. Hindi lang yung meron ka lang ginawa. Sabi dyan, gagawa ka even in difficult times. That is labor. Kaya anong nais ng Panginoon? Be a laboring members. Isa yung meron kang effort na gagawin. Ibig ikaw isang laboring members na despite of difficult times, magtatrabaho ka pa din. Ikaw isang members of this church na mag-i-invest ka physically and mentally and spiritually para sa nais ipagawa sa atin ng Panginoon. Alam naman po natin na ang church is a called out assembly carrying a mission. Meron po tayong Great Commission that is in book of Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Yan po yung gawain na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Diyan po dapat nagpapagal ang mga anak ng Diyos for the Great Commission. Basahin din natin Ephesians chapter 4 verse 12. Tama po natin sa Ephesians chapter 4, i-mark yun na po yan, balik-balik lang po tayo dyan, Ephesians saka Corinthians. Ephesians chapter 4 verse 12. Ano po ang sabi ng Panginoon dyan? Sa verse 12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry. Makita po natin, ano ang nais ng Panginoon sa atin? For the work of the ministry.
So makita po natin, yung minsan kasi nagiging dahilan natin not to work for the ministry, ay hindi pa ako matured spiritually. Parang hindi pa ako ready. Pansin niyo po yung word na for the perfecting of the saints. Ibig sabihin po niyan, tuloy-tuloy yung paglago. Hindi mo na kailangang mag-intay kung kailan ka magiging perpektong Kristiyano or maging totoong matured na Kristiyano. For the perfecting. Habang ikaw ay inaayos ng Panginoon, habang ikaw ay nando sa process of maturing in your Christian life, ginagamit ka na ng Panginoon in the ministry. Kasi makita po natin, hindi po ibig sabihin na we are now in the ministry. Meron ka ng ministry, you are perfect, you are matured na. Amen po? Even you are in the ministry, nagagamit ka na in choir, in teaching, in soul winning, nagagamit ka na in different ministry, nandun ka pa rin for the perfecting of the saints. Tuloy-tuloy pa rin po ang proseso ng Panginoon sa pag-develop po sa atin. Kaya nga no one of us can say that he or she is fully matured. Ay, matured na ako kasi nakakapag-preach na ako. Ay, matured na ako kasi nakaawit na ako sa choir. Ay, matured na ako kasi nakapagturo na ako. Wala po. Kasi ang proseso ng Panginoon for the perfecting, continuous. Hindi for the perfect saints na yung maglilingkod lang, yung mga perfecto na. Kasi wala naman po talaga, tuloy-tuloy ang pag-develop sa atin ng Panginoon. Kaya huwag ka na pong mag-intay na ikaw ay maging perpektong Kristiyano. Huwag ka na mag-intay na kung kailan ka magiging matured ng Kristiyano. Habang ikaw ay inaayos ng Panginoon, habang ikaw ay dinedevelop ng Panginoon, magpagamit na tayo sa kalooban ng Panginoon. Minsan our alibi, our excuses, ay bago lang naman ako. Hindi pa ako matured. Kaya ayaw mo magpagamit sa Panginoon. So sabi, alam niyo po ang ministry, iba-iba naman po yan eh. Maybe you are not ready sa pagtuturo, preaching, or sa pag-awit ng choir, pero merong ibang ipapagawa sa iyo ng Panginoon. Yung magbigay ng tracts, di ba po, that is the great ministry. Kaya nga po, ang work for the ministry is for every members of the family of God. Every Christian, para sa lahat po ng ligtas, sa bawat miyembro ng simbahan. At if we want to be in the ministry, kailangan meron po tayong church. Kasi there is no way na ang isang Kristiyano ay makapaglingkod kung wala pong church. Ang isang Kristiyano, makapaglingkod siya kung meron pong simbahan. There is no other avenue for a Christian to serve but through the church, a Baptist church. Tingnan din po natin, basahin po natin ang sabi nga po ng 1 Corinthians chapter 3 verse 9. For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building. So makita po natin, every members of the church are laborers of God. Kailangan nagbibigay ka na ng physical effort. Meron ka ng effort na ginagawa. Dapat nagpapagal ka na. Kasi we are laborers together with God. Na kapag yung isang miyembro, isang brethren, merong ginagawa, dapat meron ka na rin ginagawa. Kasi we are laborers together. Kapag isa ay tumatrabaho na, trabaho ka na din. Kasi we are laborers together with God. Bilang isang miyembro ng church, lahat po tayo ay merong kanya-kanyang administration. Sabihin, nais ipagawa sa iyo ng Panginoon. Kailangan lang natin hanapin, ano ba yung pinapagawa sa akin ng Panginoon? Paano kaya natin malalaman kung ano yung nais pagawa sa atin ng Panginoon? Tingin niyo po, paano kaya natin malalaman yung ano kayang nais ipagawa sa akin ng Panginoon? Tingin po kayo sa gawain ng Panginoon. Tingin kayo sa labas. Doon niyo po makikita ang nais pagawa sa inyo ng Panginoon. Don't look sa pagkakamali ng iba. Minsan kasi kaya hindi mo makita yung nais pagawa sa inyo ng Panginoon kasi tinitingnan mo yung ginagawa ng iba eh. Ay, bakit ito kaya? Ay, nasa choir naman to. Ba't ito lang yung ginagawa nito? Ba't parang hindi magaling umawit to? Tuyapansin mo yung ginagawa ng iba.
Ba't parang hindi naman magaling magturo to? Mas magaling naman ako magturo sa kanya. We are fixated to look sa trabaho ng iba. Parang mas magaling ako sa kanya maglagari ah. Parang mas magaling ako sa kanya ano tawag dito? Konduktor? Parang mas magaling ako mag-conduct sa kanya. Parang mas magaling ako magpiano sa kanya. Tinitingnan mo yung gawa ng iba, pero di mo nakita kung ano yung nais ipagawa sa iyo ng Panginoon. So, try to look sa paligid mo kung anong nais ipagawa sa iyo ng Panginoon. Don't try to look yung ginagawa ng iba, yung maling ginagawa ng iba. Kasi baka sa kakatingin mo sa ginagawa ng iba, hindi mo na mapansin kung ano ba talaga ang nais ipagawa sa iyo ng Panginoon. Kasi for sure na meron po tayong kanya-kanyang operations. Di ba po? Sabi sa ating binasa, merong administration, diversity of operations. Hindi lahat ay choir members, hindi lahat ay preachers, hindi lahat ay drivers. May imagine nyo naman siguro kung si Nanay Biring, drivers din. Pare-parehong drivers, sino sasakay na lang. Di ba po? Kaya nga meron tayong diversity of operations. Merong para sa driving, meron para sa preaching, meron para sa teaching, meron para sa kitchen, meron para sa eating, meron para sa kwento. Taga-kwento lang siya. Pero for sure na ikaw ay nagiging blessing. Di ba po? Nung makipagkwentuhan ka lang sa iba, kamustahin mo siya, that is operation. We administer ang gawain po ng Panginoon. Kaya nga, wala pong maliit o malaking operation ang Panginoon. Lahat po yan ay great ministry sa harapan po ng Panginoon. Maybe, hindi ka nakikita sa unahan. Nandun ka lang sa likod, tagahugas ka ng plato, tagahugas ng baso. Pero that is a great ministry. Oo. Maybe hindi ka na-appreciate ng iba, but for sure, God, na-appreciate tayo ng Panginoon. Kasi remember, we serve not for men, but for God. Pero kung we will serve for men, eventually, mapapagod tayo. Eventually, magrereklamo tayo. Bakit? We are serving for men. Magrereklamo ka, ay pinaglilingkuhan ko, pero bakit parang di niya ako na-appreciate? Kasi you are serving for men. You are not serving for God. Kaya nga everything we do, make it sure that you will do it for God. Sa glory lamang po ng Panginoon. Let us also read Colossians chapter 1. Colossians chapter 1, verse 28. 28 to 29. Yan. So sa na lang po, verse 28. Whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Whereunto I also labor, striving according to His working, which worketh in me mightily. Napansin po natin, bakit nagpapatuloy tayo sa paglabor? Bakit nagpapatuloy ang iba sa paglilingkod? Kasi makita po natin, nakikita nila how God worked in their lives mightily. Kasi sabi po dito ng Apostle Pablo, whereunto I also labor, striving according to His working. Nagtatrabaho siya kasi ang Panginoon ay nagtatrabaho din sa kanyang buhay. Nagtatrabaho siya mightily because God is working in His life mightily. Sa madaling salita po, if we don't labor, parang walang ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Di ba po? Kung ang iyong trabaho ay pahina-hinay lang, ibig sabihin mahina ang trabaho ng Panginoon sa buhay mo. Kasi si Apostol Pablo, ang trabaho niya, mighty. Bakit? Mighty ang tingin niya sa gawa ng Diyos sa kanyang buhay. Pero kung maliit ang tingin mo sa gawa ng Diyos sa buhay mo, maliit din ang trabaho mo. Amen po? Kaya si Apostol Pablo is a great man of God. Ang laki ng kanyang nagawa para sa Panginoon.
Kasi malaki ang ginawa ng Panginoon sa buhay ni Apostol Pablo. Bakit maraming Kristiyano na despite of challenges, despite ng panghihina, great pa rin ang nagagawa nila? Kasi nakikita nila how God great in their lives. Kaya ganun ang nais ng Panginoon sa atin, na mag-labor din tayo kung paano natin nakikita how God works in our life. Tingnan din po natin ang 1 Corinthians chapter 15 verse 10. 1 Corinthians chapter 15 verse 10. Ano pong sabi ni Apostol Pablo? 15 verse 10, "But by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labor more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me." Makita po natin na Apostle Paul labored greatly. Kasi yung grace ng Panginoon sa buhay niya ay great din. Hindi siya nag-labor greatly dahil great si Apostol Pablo. Hindi marami siyang na-accomplish kasi great siya. Maraming na-accomplish Apostol Pablo kasi great ang biyaya ng Panginoon sa buhay niya. Kaya nga if we labor for God, saan lang po tayo magdedepende? Sa grace ng Panginoon. Saan tayo magdidepend? How God works in our life. Kasi makikita po talaga natin, makikita sa buhay natin kung paano kumikilos ang Diyos. Sa ginagawa po ba natin everyday, sa ginagawa natin para sa Panginoon, it shows or it reflects kung paano kumikilos ang Diyos sa ating pong buhay. If you know na ang Panginoon maraming blessing sa akin, parang kung naunawaan natin na lahat ng natatanggap natin, lahat ng meron ka ay blessing sa Panginoon. Kung nakikita talaga natin how great God in our life, hindi maaaring hindi ka magle-labor para sa Panginoon. The reason kung bakit hindi pa great ang ginagawa natin sa Panginoon, kasi hindi pa natin lubusang nakikita kung gaano kadakila ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga, kailangan makita natin that God is great in our life para tayo ay mag-labor greatly. Amen po? So that is number 2, be a laboring member. A member na hindi lang nakaupo, a member na kailangan ay nagle-labor. Merong effort. Tingnan din po natin ang 1 Corinthians chapter 12. Yan, verse 12. At chapter 12 verse 15 to 16. Not only be a loving members, be a laboring members. 1 Corinthians chapter 12 verse 15. If the foot shall say, because I am the hand, I am not the hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? And if the ear shall say, because I am not the eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? Makita po natin, yung members of God, nilarawan niya as parts of the body. Tama po? Kung i-continue natin yung pagbabasa, nilarawan ng Panginoon ang bawat isa sa atin in the form of, sa parts of the body. Ano po ba yung parts of the body? Yan po ay buhay. Amen? Bakit kaya sa katawan nilarawan ng Panginoon ang bawat miyembro? Bakit ako ay nilarawan ng Panginoon bilang isang ilong o kaya bilang isang kamay? Bakit kaya? Kasi nais ng Panginoon na ang part of the body ay maging operational or functioning or kaya buhay. Point number 3, be a living members. Ano yung sabihin ng living? Alive. Buhay. Dapat, kung ikaw ay kamay, dapat buhay ka. Kung ikaw ay paa, dapat buhay ka. Kung anumang part ka ng body na nilagay ng Panginoon, dapat buhay tayo. Amen? So pag sinabi pong buhay, you are doing something. Operational. Dapat ikaw ay visible. You are active. Meron ka, nagpa-function ka as the part of the body. Kasi mahirap naman, kung mabasahin po natin, mahirap naman daw po kung ang isang kamay ay hindi magpa-function. Eh ikaw yung kamay. Paano kakain ngayon yung body?
Kaya nga po, bawat members of this church are important for God. Oo, lahat tayo importante kasi we are part of the body. Maaring ikaw yung kuko, importante ka pa rin. Kaya nga, every members of the church are important. Pwedeng gamitin ng Panginoon every members of this church sa kanya pong layunin. Tinandin po natin, bakit kailangan maging living members ka? Dapat buhay na miyembro ka ng simbahang ito. Kasi anong sabi sa Matthew chapter 22 verse 32? Bakit ang church ay dapat, ang members of the church ay dapat buhay? Matthew chapter 22 verse 32. I am the God of Abraham, and God of Isaac, and the God of Jacob. God is not the God of dead, but of the living. Amen? Kung ikaw ay hindi functioning sa loob ng simbahan, ikaw ay dead Christian, dead spiritually. Sabi ng Panginoon, I am not the God of the dead. Ang Diyos ay Diyos ng mga buhay. Kaya kailangan maging buhay tayo in the church. You must be active, you must be involved, you must participate. Bakit? We have God of the living. Buhay ang ating Diyos. Salamat po na ang Diyos natin ay buhay. At kung buhay po ang Diyos natin, kailangan din po bilang tayo ay members of a living God, dapat buhay din po tayo. We are alive sa gawain ng Panginoon. Tinadi po natin Romans chapter 12 verse 1. Romans 12 verse 1. Ano ang nais ng Panginoon sa members of the church? 12 verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Makita po natin, kailangan ibigay natin ang buhay natin sa Kanya. Habang ikaw ay may buhay pa, i-present mo na yun sa Panginoon. Ibigay na natin yan sa Panginoon. Hindi yung kailan ka wala nang magagawa. Dapat habang ikaw ay may lakas pa, habang meron ka pang oras, ibigay na natin yan sa Panginoon. Living. Ngayon pa lang na meron tayong kalakasan, kakayanan, ibigay na natin yan sa Panginoon. Basahin din natin ang Psalms 27 verse 1. Psalms 27 verse 1. The Lord is, tama ba? Psalms 27 verse 4 rather. Psalms 27 verse 4. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Yung makita po natin na habang meron tayong buhay, dapat nandun tayo sa gawain ng Panginoon, house of God. Meron tayong kalakasan, ibigay na natin yan sa Panginoon. Habang meron pang kaya tayong gawin, sabi ng Biblia, Psalms 27 verse 4, kailangan we must dwell in the house of the Lord all the days of our lives. Wala tayong palagpasin na pagkakataon na mag-dwell in the house of God. Alam niyo po yung present po natin, kapag tayo ay nasa church, is a great blessing. Great blessing na. Aatin ka pa lang ng pananambahan, aatin ka pa lang ng Sunday school, great blessing ka na sa Sunday school teacher. Kasi ano pa lang yan, Saturday pa lang ng gabi, pinagpipray na sana si kapatid ay makadalo ng Sunday school. Naging blessing ka na. Kasi you are present sa Sunday school. Your present every services is a great blessing sa brethren, a great blessing to the man of God. Kaya nga po, mahalaga na we are active sa mga church services. Nagpapakita yun na that we are alive. Buhay ka. Hindi yung minsan patay, wala sa pananambahan, biglang susulpot ulit. Ang nais ng Panginoon, alive. Active. Nandyan ka, nakikita yung presensya mo, napapansin ka. Hindi yung lagi kang nawawala sa pananambahan.
Ang nais ng Panginoon, be a blessing sa bawat isa. And your presence is a blessing for everyone. Yung presence mo, answered prayer yan ng brethren. Pinagpipray ka ng man of God na nandito ka dapat every services. So, every time na aatin tayo ng services, ikaw ay isang answered prayer. Ikaw ang kasagutan ng panalangin ng brethren. Ikaw ay isang kasagutan ng isang family members. Kaya nga po, mahalaga na we continue dwelling sa house of God. Kasi we exhort one another. Be a living members, active, involved. Ano pa? Merong ginagawa para sa Panginoon. Functioning. Doon lang natin masabi na ikaw ay living member. Kung ikaw ay kamay, nakakapagbigay ka. Kung ikaw ay paa, nakakapag-soul winning ka. Kung ikaw ay mata, nakikita mo pangailangan ng church. Kung ikaw ay bibig, nagiging encourager ka sa iba. Diba po? So lahat ng parts of the members gagamitin ng Panginoon to exhort one another, to encourage one another. Yun ang nais ng Panginoon bilang tayo ay called out assembly. Be a loving members. Hindi ka lang pandagdag sa bilang ng church, pero ikaw isang loving members. You are a laboring members. Meron ka nang ginagawa. And also you are a living members. Nararamdaman yung presensya mo. Hindi yung, ay, nandyan yung puso ko. Kahit wala ako physically. Dapat nararamdaman ka physically in the church. Kasi the church is the assembly. The church is tayo po bilang isang household of God. Salamat po sa mga salita ng Diyos. Tayo po ay mag-pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa gabing ito, sa inyo pong mga salita, Panginoon, na naunawaan po namin that we are members of the family of God. At salamat po, Panginoon, na naunawaan niyo po, Panginoon, na you are expecting things from us. You are expecting na maging loving members kami, maging laboring and living members, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na alam po namin in our own, hindi po namin to kaya. We need your guidance, we need your power, we need your help and grace, Panginoon, para magawa po namin to sa aming pong buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong mga salita, and salamat din po sa pribilehiyo na ipinagkaloob niyo po sa akin to use tonight, Panginoon. And I would like to bring all glory and honor to Thy name, O Lord. At muli, Panginoon, salamat po at sa pagpapatuloy ng aming pong invitation, hingin po namin ng aming pong pastor. Amen. What a great message tonight. Amen. We belong to household of God. Bawat isa sa atin ay kasama sa household of God. No?